napaka-crucial po ito dahil paano kayo magde-determine ng DOJ ng reasonable certainty of conviction at prima facie evidence kung kulang yung mga binabasa nila or yung mga nakasubmit sa kanila, kulang affidavit lang ng mga patidongan. So kulang yon. So kasi one-sided yan, sigurado fabricated yan. Hindi kumpleto ang mga affidavit na hawak ngayon ng Department of Justice kaugnay sa nawawalang sabongero. Ayon kay Attorney Bernard Vitriolo, abogado ng isa sa mga inaakusahang pulis, tanging affidavit lamang ng mga kaanak ng biktima at ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy ang hawak umano ng DOJ. Giit ng abogado, hindi isinumite ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Department of Justice ang affidavit ng 12 witnesses sa kaso. So ang tanong namin, paano may evaluate ng DOJ na parehas, patas at equitable, impartial ang mga darating sa kanilang papeles o affidavits na iimbestigahan nila kung kulang ito. So ang aming request sa CIDG ay dalin doon. Ang bagong pamunuan ng CIDG, inaming may natanggap na mga affidavits noong nakaraang buwan mula sa 12 witnesses, subalit hindi aniya ito dumaan sa tamang proseso ng investigasyon. Ibig sabihin, hindi investigador ng CIDG ang nagtanong sa witnesses para mabuo ang affidavit kundi ready-made na ito na ibinigay sa kanila. We acknowledge receipt nung mga dokumento. So walang missing affidavits. Yun lang, ni-evaluate nga ng mga investigators natin na hindi naman yung mga investigators natin ang nag-collect ng mga ebidensyang yon. So hindi na muna isinabmit sa DOJ yon, pero they are not prevented from submitting it to DOJ kasi for evaluation pa rin naman yung kaso. Wala tayong sinusuppress na ebidensya. Sa isang pahayag, sinabi naman ng DOJ na kahit pa nagsumite ng mga affidavit ang CIDG sa kanila, wala naman itong masyadong malaking timbang dahil ito ay galing sa panig ng mga dumidepensa sa kaso. Samantala, nilinaw din ni Attorney Vitriolo na hindi nagmamay-ari ng palaisdaan sa Lawa ng Taal ang kanyang kliyente na si Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, taliwas sa mga naunang naging pahayag ni alias Totoy. Doon sa palaisdaan, meron po kaming certification ng 2 LGU, yung Laurel at Talisay at yung DNR. Pangalawa, yung mga petsa na sinasabi ni Don Patidongan na doon nangyari yung pagkawala ng mga sabongero ay nasa schooling po ang aking kliyente. Meron po siyang certificate from May to November. Nasa schooling po yung aking client sa confined sa Camp Vicente Lim, sa National Forensic Training Institute. Nandun po siya, nag-graduate po siya doon. Meron po siyang attendance sheet, firmado po lahat, authenticated po lahat. Si Police Senior Master Sergeant Encarnacion ay kasama sa isinailalim sa preventive suspension ng National Police Commission matapos na sampahan ng kasong administratibo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.